Uy, ito yung talagang okay eh. Yung sagana sa sahog, tsaka sa sabaw. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating video, sasagutin ko ang isa sa mga madalas itanong tuwing panahon ng bagyo na food-related. Ano ang perfect food sa mabagyong weather? Magluluto rin tayo ng isa sa mga paborito kong pagkain tuwing umuulan o mabagyo ang panahon. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang kalagayan dito sa Tampa, Florida. Ito yung nadatnan ko pagkatapos nung nakaraang Hurricane Milton. Grabe talaga. Guys, usapang bagyo muna tayo. Nakakalungkot lang isipin na yung mga hindi mo inaasahang mangyari, ngayon, nangyayari na. Nandyan na yung malawakang pagbaha, ang lalakas ng mga hangin. Dito nga meron ng hurricane, may tornado pa. Parang hindi mo na alam kung sa kalulugar, no? At sa Pilipinas nga, balita ko may bagong bagyo na naman. Sana okay kayong lahat dyan, Awa ng Diyos, okay naman yung bahay namin dito sa Florida. Yung kinakatakot ko ng malaking puno sa harap ng bahay, nako, napakatibay, mabuti na lang dahil kapag nabuwal yan, hindi ko alam kung anong mangyayari. Merong mga natumbang puno sa gilid ng bahay, pero ito yung maliliit. Ang nakakalungkot dito ay yung paligid namin, yung mga surrounding neighborhoods. Dahil habang umiikot ako, marami akong nakitang mga natumbang malalaking puno. Yung iba nga nakahambalang na sa daan at yung iba naman naputol na nila, nandun na sa gilid. Ang dami. Nakakapanghinayang. Marami din dito mga lugar na binaha. Mabuti na lang at maagap yung mga tao dito kaya nakalipat kagad sila for safety. At eto na nga, merong nagtanong, ano daw ang perfect food sa mabagyong weather? Kayo ba? Anong sagot ninyo kung kayong tatanungin yan? Para sa akin, may isang bukod tangi. Napaka-comforting. I'm sure alam niyo na yung tinutukoy ko. Chicken sopas. I-share ko sa inyo ang version ko ng chicken sopas na sobrang simple at napakabilis lang lutuin. At speaking of mabilis, alam niyo ba na in-order ko lahat ng mga sangkap dito sa Wii? Pagka-order ko, actually kinabukasan ko pa inaasahan, nung hapon pa lang na yon, dumating agad. Mas mabilis pa sa bagyo, di ba? At ang good news dyan, tuloy pa rin yung $20 na pinamimigay nila as discount dun sa mga bagong magsa-sign up across their first 2 orders. O diba, nakatipid ka kagad ng $20. Saan ka pa? I-check nyo lang yung description ng video na to para makita ninyo yung detalye. Para sa akin, okay na okay yung convenience na nakukuha ko dito. At competitive pa yung presyo. Ang dami talagang Filipino items na makikita dito. Siguradong matutuwa kayo. At kadalasan may mga promos at discount pa sila. At dahil nga kompleto na yung mga ingredients natin, tara na! Magluto na tayo! Magigisa lang muna tayo. Para mas malinamnam, gumagamit ako ng butter dito sa ating chicken sopas. So ilalagay ko lang muna yung butter dito. At imimelt ko lang muna to. Bayaan natin itong dahan-dahan na matunaw. At maglalagay din ako ng konting-konting mantika. Ang reason natin dyan kung bakit may mantika ay para hindi kagad masunog yung butter. Dahil nga mababa ang smoke point nito. Ibig sabihin, kapag niluto natin sa high heat ng matagal, may tendency na biglang uusok na lang yung butter at masunog ito kagad. So iniiwasan natin yon, kaya naglagay ako ng konting cooking oil. Yan, pabayaan lang muna natin yan na mag-melt. Habang nangyayari yan, ipe-prepare na natin yung mga panggisa na ingredients. Meron ako ditong bawang. Kinakrush ko lang tong bawang. Kung gusto ninyong hiwain ng mas maliit, pwedeng-pwede, syempre. Yan. Dahan-dahan na maluluto yung bawang, so may iwasan natin yan na masunog agad. Meron ako ditong yellow onion. Pagdating sa sibuyas, sinachop ko lang yan. Guys, kung wala kayong dilaw na sibuyas, gamit kayo ng puti. Okay din yun. Yan, diretso na natin dito.
Ang importante dito sa chicken sopas, magisa natin mabuti yung mga aromatics dahil makakatulong na malaki to para mag-flavor at magpabango dito sa ating niluluto. Ito pa, nagigisa din ako ng celery dito. Itong mga gulay na to nahugasan ko na. So kanina pagka-unbox ko, hinugasan ko na kagad yan. So hiwain nyo lang yung celery. So guys, itong celery, optional ingredient to pero kung may available, I suggest na gamitin niyo dahil talagang magpapa-flavor ito dito sa ating chicken sopas. So yan. Then, halo-halo lang tayo. So igigisa lang natin ito ng mga 1 to 2 minutes hanggang sa lumambot yung celery. And for the meantime, yung chicken naman yung ipe-prepare natin. So guys, pag nagda-dice kayo ng chicken, pwede ninyong hiwain ng mabilisan yan, yung sama-sama sila. But I suggest gamitin niyo yung heel ng kutsilyo, yung dulo, para mas maging madali. Kapag bone-in chicken yung gamit ninyo o yung may buto, imbis na hiwain ng ganito, syempre hindi niyo magagawa, di ba? So ang ginagawa ko muna doon, pinapakuluan ko muna sa tubig. At pagkatapos nun, doon ko pa lang yun i-shred o pipilasin para mahiwalay lang yung laman ng manok doon sa buto. Kaya nga mas mabilis kapag ang gagamitin natin ay yung boneless na chicken na. Ilagay na natin yung chicken dito. Gigisa lang natin hanggang sa mag-light brown na yung outer part nito. At habang pinapa-light brown natin itong chicken, ipe-prepare ko lang yung isa pa sa mga optional ingredients natin. Ito yung luncheon meat. Gamit kayo ng paborito ninyong brand. Kung walang luncheon meat na available, pwedeng-pwede rin kayong gumamit dito ng ham or ng hot dogs. So ganun din pagdating sa luncheon meat, kinukube ko rin ito. Lulutuin ko lang to ng mga 2 minutes pa. At ngayon naman guys, ilagay na natin yung chicken stock. Nakakatuwa talaga tong no? Lahat ng mga ingredients na kailangan ko sa chicken sopas at sa mga Filipino food na niluluto ko, nasa sa kanila na. So super convenient, isang order lang sa app sa telepono, nandiyan na kagad. Kung hindi man today, kinabukasan, kumbaga ang bilis. Kaya palagi ko nga itong ginagamit So kung nasubukan nyo na yung Wii, I'm sure na alam nyo yung sinasabi ko, Tatakpan ko lang muna to para kumulo. Yung carrots, unti-unti na lumalambot. Pagdating sa elbow macaroni, hindi natin masyadong dadamihan yan, Yung sakto lang. Dahil gusto natin yung masabaw. Ang mangyayari kasi kapag dinamihan natin ng macaroni, sisip-sipin lang yan yung liquid o yung sabaw. Tapos mamaya, mawawalan tayo ng sabaw. Ayaw naman natin yon. Sarap nito, kung ganito kadami yung mga rekado. Speaking of rekado, ano-ano po ba yung mga rekado na hinahalo ninyo sa chicken sopas? Pa-comment, So nakikita ninyo ngayon yung macaroni, Lumalaki na, unti-unti yan. Ilagay na muna natin yung repolyo. Yan. Konting halo-halo lang. At pag sinabing Filipino sopas or Filipino chicken sopas, dapat meron niyang gatas. So ang gagawin ko ngayon, hinaan muna natin, Ilalagay ko to a simmer. Tapos dahan-dahan natin ilalagay yung gatas. Pwede kayong gumamit dito ng fresh milk or pwede kayong gumamit ng evaporated milk. Huwag kondensada, matamis yun. At nasa sa inyo kung gaano karaming gatas yung inyong ilalagay. Then, haluin nyo kagad pagkalagay ng gatas. Parang gusto ko pang dagdagan yung gatas. Masyado pang konti So magdagdag tayo. Alam nyo guys, for some reason, lalo na kapag talagang malakas yung ulan, bumabagyo, mas gusto ko sa sopas ko yung talagang creamy, tulad niyan. Ngayon lumalabas na yung kulay. Kasi nga nilagyan na natin ng gatas So may contrast na ngayon yan. Timplahan na natin Pwede kayong gumamit dito ng patis or asin. It's all up to you. Kung gusto ninyong may umami, maglagay kayo ng patis. At syempre pa, ground black pepper. Nasa sa inyo na kung gaano karami yung ilalagay ninyong paminta dito. O yan guys, haluin lang natin to. Ganyan lang kadali magluto ng Filipino chicken sopas. Ready na to. I suggest na magluto pa kayo ng mas marami. Para naman mapamigay pa natin sa mga kapitbahay at saka sa mga kaibigan, di ba? I'm sure mag-enjoy kayong lahat. Wow! Uy! Ito yung talagang okay Yung sagana sa sahog, tsaka sa sabaw. Guys, ito na yung ating chicken sopas. Diba? Nakita nyo naman, super easy. Pagdating sa lasa, eto na, titikman ko na.
Ang sarap. Although mainit. Kita nyo yan, no? Creamy-creamy, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyong comforting eh. Ipapaalala ko lang para dun sa $20 na discount across your first 2 orders, i-check nyo lang yung description ng video na to para makapag-avail kayo agad. Para at least masubukan ninyo yung service na sinasabi ko. And of course guys, yung mga hard to find Filipino items, makikita rin ninyo doon. Makakagawa pa kayo ng chicken sopas ninyo nang hindi kayo lumalabas para mamalengke, di ba? At yun na nga, no? Ito na lang yung konsuelo natin. Pagkatapos ng isang matinding unos, subukan na lang nating gumawa ng chicken sopas para naman at least kahit papaano gumanto yung pakiramdam natin. Nakakakalma kasi ito para sa akin, and of course, parang nagbibigay ng lakas para maharap natin uli yung mga kailangan natin gawin. Ako naman magtatanong sa inyo, aside from chicken sopas, ano pa ang perfect food para sa mabagyong weather para sa inyo? Pa-comment naman para masubukan natin yung mga dishes na yan at ma-share ko yung mga recipes ko para sa inyo. Maraming salamat sa pag-nood ng video na to. Nasa description yung recipe I-check lang ninyo. Tara, kain tayo!